Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Santiago, the book of James, chapter 1, verses 3 and 4. Dapat inyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Faith grows as revelation grows. At napakaganda po ng text natin. Malinaw na sinasabi po dyan na patatatag ng mga pagsubok yung ating pananampalataya. Kaya hindi po negatibo yung mga pagsubok. I-consider po natin itong challenge upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya lang may mga ilang katotohanan po tayong dapat matutunan. So unang-una po, ang pinagmumulan po ng pananampalataya ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. So, dapat po makita natin yun. Kasi baka ang iniisip ninyo yung pagsubok ang nagbibigay sa inyo ng pananampalataya. Hindi po yung salita ng Diyos po. Kaya dito po sa text natin, malinaw po sinasabi, meron ng pananampalataya itong mga taong kausap ni Apostle James. Pero yung pagsubok po, lagi ninyong tatandaan, darating po talaga yan sa buhay ng tao. Kaya ang tao tumatatag sa buhay na ito kung may natututunan siya sa pagsubok. So, sa biglang tingin, akala natin yung pagsubok po ang nagpatatag sa atin. Pero ang totoo po, yung leksyon na natutunan natin sa pagsubok, yun ang nagpapatatag sa atin. Ang tawag po dyan is realization, o di kaya yung revelation na nakuha mo nung dumaan ka sa pagsubok. Kasi alam niyo po, hindi naman lahat ng taong dumadaan sa pagsubok ay nagtatagumpay. In fact, makakita ka ng mga tao na pag dumaan sa pagsubok, talagang nawawala sila sa Panginoon, nanghihina. Yung iba hindi na nananampalataya o nasisira yung buhay. Pero yung mga tao po na nananatiling tapat, sila yung tumatanggap ng gantimpala. Yung po yung sinasabi dito sa James chapter 1 verse 4 at maging sa James chapter 1 verse 12. So ano po mahalaga kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok? Kailangan po maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya babalik na naman tayo sa ating text, po doon sa Colossians chapter 2 verse 7 na sinimulan nating pag-aralan itong linggong ito. Ang sabi rito, establish in the faith as you were taught. So, ibig sabihin, habang natuturuan pala tayo, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Kasi sabi nga po sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing. Ngayon, maraming tao na pabaliktad ang approach sa buhay. Nasasaktan muna bago natututo. Nakakalungkot po yun. Samantalang pwede namang matuto muna tayo bago dumating ang mga problema. Ako po'y naniniwala na ang Biblia, binigay ng Diyos para i-prepare po tayo. Kaya ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang purpose po ng scriptures is to train us in righteousness. Pag sinabing train, ihahanda ka sa buhay na ito. Kaya ang Biblia, hindi po lamang binabasa natin yan para magkaroon tayo ng head knowledge. Ang Biblia po ibinigay ng Diyos yan para i-train tayo. Ibig sabihin, bago pa dumating yung mga problema, challenges, pagsubok ng buhay, ibig yung mga pagtukso, temptations na meron sa buhay na ito, handa na tayo. Kaya lang, nakakalungkot, marami sa atin, laging biktima. Kaya para sa akin, yung salitang pabiktim, totoo po yun eh. Laging pabiktim. Kailangan munang masaktan bago matuto. No? Nakakalungkot po yun. Pagka ganoon palagi ang approach natin sa buhay. Nahihirapan ka muna, nasasaktan ka muna bago ka natututo. In other words, pabiktim ka. Hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo po ng Diyos ay yung tinatawag na victor mindset. Yung sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 4 na nagtatagumpay po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung bago pa darating yung problema,
natuto na tayo. Handa na tayo. Ngayon, tatlong bagay ang pwede nating tandaan sa buhay na ito. Unang-una, hindi lahat natututo sa pagsubok. Akala nung iba, ay, dumaan yan sa pagsubok, matatag na yan. May mga tao nga paulit-ulit bumabagsak eh. Paulit-ulit, ay nalulugmok sa pagsubok. Pabalik-balik, ika nga. Hindi dapat ganon ang ating buhay. Kailangan po maranasan natin yung pong pagtatagumpay. Pangalawa, mas magaan ang buhay kung natututo ka sa salita ng Diyos kaysa sa pagsubok. Kaya hindi sayang yung pakikinig po natin eh. Po kasi ang pananampalataya talagang dumarating yan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, kung dumating man yung pagsubok, patatatagin ka nito dahil alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. At mahalaga na baguhin natin yung mindset natin, mga kapatid. Huwag pabaliktad yung approach natin sa buhay. Kailangan po, hindi na tayo pabiktim sa problema. Kailangan po, lagi tayong mananagumpay. So tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. At dalangin ko po na ang aking mga kapatid matutunan nila ito pong ang mindset na laging magtagumpay sa buhay at hindi manatiling laging biktima ng pagsubok. Turuan mo kami palagi ng iyong salita at may pamuhay namin ito. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.